Ngayon po ay Sunday, December 10. Sunday, December 10. Naku, talagang malapit na ang Pasko. Kamusta po kayo lahat dyan, mga kababayan, no? Sana ay nasa mabuti kayong sitwasyon, mga kaibigan. So, ang topic po natin ngayon, mga guys, ay itong another pambubuli na naman na ginawa ng China sa ating mga sa ating Philippine Coast Guard, no? At sa mga barko. Ayan, sandali, ayusin ko lang. Ayan, okay. So mga guys, eto nga. Eto, nangyari ito kanina mga guys, December 10, no? December 10 ngayon. So, China Coast Guard, water cannon Philippine vessels on a regular rotation and resupply mission to the BRP Sierra Madre on Sunday morning. So, nangyari ito kanina mga guys, Sunday morning. The Philippine Coast Guard PCG said, no? The Philippine vessel ML Kalayaan suffered from serious engine damage as result, it added. So mga guys, grabe itong ginawa ng China kasi dahil doon sa ginawa nila, ma-endanger nila yung lives ng mga Filipino Coast Guard na nandoon. So grabe talaga itong ginawa ng China. PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, said on X that ML Kalayaan along with BRP Cabra and Uniza May UM1 were conducting a regular rotation and resupply RORE mission to the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea when China Coast Guard made the attack, no? Tariela said, no? So mga kababayan, alam niyo ba na itong China na to, no, makapal talaga ang mga mukha, mga kaibigan. Kasi alam niyo ba na binabaliktad pa nila na yung ating barko daw, no, yung barko daw natin ang lumapit, no, sa kanilang barko at yung barko daw natin ang talagang intentionally ay binangga yung kanilang barko, no? So regular RORE to BRP Sierra Madre this morning. BRP Cabra, Uniza May 1, and ML Kalayaan water cannon by China Coast Guard. ML Kalayaan suffered serious engine damage contrary to China Coast Guard disinformation. So mga kaibigan, ang sabi ng UM1, no, run by CCG vessel, Tariela wrote in post in X. No? The BRP Sierra Madre is a World War II ship grounded at the Ayungin Shoal since 1999, standing as a symbol of Philippine claim to the West Philippine Sea. The National Task Force Philippine Sea condemned the reckless and dangerous harassment at close range of Chinese vessels once again against Philippine vessels. The NTF WPS said UM1 was able to successfully reach BRP Sierra Madre to proceed with the resupply. ML Kalayaan, meanwhile, was towed back to Ulugan Bay, Palawan by the PCG vessel BRP Sindangan, no? Kasi mga kaibigan, yung isa nga yung ML Kalayaan, no, mga kaibigan ay tinobak na lang kasi nagkaroon nga ng damage, no, serious damage sa engine, no. And then following this latest use of a water cannon against Philippine vessel, Senate President Juan Miguel Zubiri called on President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to send Chinese Ambassador Wang Xilian back to China. Dapat lang, no? Dapat pabalikin na yan sa China, mga kaibigan, dahil wala namang wala namang nagagawa yan dito sa Pilipinas. Puro lang mga salita, pagkatapos wala namang gawa. Nakakapikon, di ba? Puro na lang, usap tayo. And even mga kaibigan, no, nung si PBBM nagpunta ng Saudi, nagkaroon din sila ng time na mag-usap ni Xi Jinping. So
Diyos ko Lord, talagang wala talagang isang salita ang Chinese, no? Ang China government, walang salita. Sabi ko nga sa inyo kapag komunista, wala yan. Hindi nila ina-honor yung mga salita-salita, mga word of honor. Wala yan sa kanila. Yung gusto nila kung ano yung makakapabor sa kanila, doon lang sila. Yun yun mga kaibigan, no? So, the Chinese ambassador has done nothing to address the continued attacks of his government on our troops and on our people, Zubiri said in a statement. This was a humanitarian mission and still China chose to attack them. Kita nyo humanitarian mission, pero inaatake pa rin. They have no heart. They have gone from unlawfully blocking us from navigating our own waters to now deliberately damaging our vessels and endangering the lives of our people. The senator added. The ambassador of the United States and European Union on Sunday expressed concern over Sunday's incident. No? So, alam niyo ba mga kaibigan, kita niyo yan mga kaibigan, no? Tatlong mataas na opisyal ng ating gobyerno. Juan Miguel Zubiri, Senate President, Sara Duterte, Vice President, and Speaker Martin Romualdez. Kita natin, no? Yung dalawa, si Senate President Zubiri, meron siyang statement, mga kaibigan, no? Kinokondina yung ginawa ng China. Tingnan nyo, yung Senate President may sinasabi. Yung House Speaker may sinasabi. Itong sinasabi ng Senate President, I urge President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to send the current Chinese ambassador home. He has done nothing to address the continued attacks of his government on our troops and on our people. No? And then, si House Speaker Martin Romualdez, anong sinasabi niya? Eto naman. We demand that Beijing take immediate and concrete actions to cease these aggressive activities and uphold the principles of international law. The Philippines stands firm in the sovereignty and jurisdiction over Bajo de Masinloc and its territorial sea. We will not be intimidated, nor will we stand down in the face of these unwarranted and illegal actions. Martin Romualdez, no? And then, pagdating kay VP Sara Duterte, blanco. So, mga kaibigan, nagpapakita ito ng kawalang interes, kawalang, walang concern. No? Ikaw, pangalawa ka sa highest official of the land. Pero, walang makikita ang statement sa'yo kahit isa. Kahit nung mga nakakaraan, ang dami-daming beses na binuli ng China Coast Guard ang mga barko natin. Napakaraming beses na hinahabol pa nila yung ating mangingisda. Meron pa nga tayong isang fisherman na nakipaghabulan sa mga Chinese Coast Guard. Ang dami na nilang ginawa, mga kaibigan, na mga talagang paglabag sa international law. Pambubuli, hindi lang sa ating mga fishermen, kundi pati sa ating mga Coast Guard. Ang dami na nilang ginawa. Pero, ni isang pagkundina, wala man lang statement ang Vice President ng Pilipinas. Kitang-kita mo ang pagiging makapili. Kitang-kita, mga kaibigan, ang kulay. Ay, nako, talaga naman, kitang-kita ang kulay ng ating Vice Presidente. Kung para saan siya, mga kaibigan, hindi siya para sa mamamayang Pilipino, kundi para siya sa interes ng China.
Yun ang totoo, no? Masakit man isipin. Yung mga sumusuporta dyan kay VP Sara Duterte. Magpakatotoo na tayo dito. Walang plastikan. Kaya nga, di ba, yung aking motto dito sa aking page, fight fake news. Expose the truth. Magpakatotoo tayo dito, mga kaibigan. At bilang isang komentarista, eto, sinasabi ko yung aking mga komento tungkol sa inaasal ng ating Vice Presidente. Kita mo? Ay, hindi ko alam, mga kaibigan. Ano ba? Bigyan natin ng isip-isip tayo. Bakit kaya ganito siya? Okay, isip tayo. Bigyan natin ng mga reasons bakit siya ganito. Number 1, maaring kaya tahimik siya, wala siyang binibigay na kahit isang statement. Maaring dahil siya ay takot, naduduwag, nanginginig ang tuhod, na baka naman kapag kinanti ang China ay merong mangyari. Nanginginig ang tuhod ng isang agila na taga Davao, na sinasabi nila matapang daw, nanununtok daw, pero tingnan mo naman, nanginginig sa takot pagdating sa China. Pangalawa, kung hindi siya takot, maaari namang dahil siya talaga ay China lover. Siya talaga ay pro-China. Mas pro-China siya. Mas maka-China siya kaysa maka-Pilipino. Bakit? Biro mo, inaapi na yung sarili mong bayan. Kinukuha na ang soberenya ng inyong mga karagatan. Nawawala na kayo ng mga isda kasi kinukuha ng mga inchik na ito. Pero tameme ka pa rin? Anong ibig sabihin nun? Sorry mga kaibigan na talagang hindi ko mapigilan, talagang natatawa talaga ako sa aksyon ng ating Vice Presidente, no? So, yung mga kaibigan, dinadaan ko na lang sa tawa imbis na mainis ako. So, yun nga, no, mga kaibigan, kung hindi siya natatakot, siya ay, yung pangalawang sinabi ko, siya ay talagang China lover. Mas pinapaboran niyan China kaysa sa Pilipinas. Pangatlo, mga kaibigan, baka naman nire-respeto lang niya ang kanyang lola. Yung lola niya, yung nanay ni PRRD na pinarangalan sa China. Ipinagtayo ng parang bantayog na rin, no? Nitong taon lang pumunta si PRRD sa China, di ba mga kaibigan, nagkaroon ng inauguration at ipinagtayo ng bantayog itong nanay ni PRRD, yung lola ni BP Sara. Kasi yan palang lola ni BP Sara ay matagal na palang teacher yan sa China. Teacher sa China. So, expected natin, ano ang tinuturo niya? Mga kaibigan, teacher ka sa China, syempre ang ituturo mo about socialism. Di ba? So ngayon, kitang-kita na natin, mga kaibigan, nababalatan na natin ang tunay na kulay ng Vice Presidente. Di ba? Socialism. Para maging teacher ka sa China, ano ituturo mo doon? Democracy? Hindi, ginanon ka doon. Di ba? Bakit siya nagtagal doon, yung nanay ni PRRD? At bakit siya pinarangalan ni Xi Jinping? Ibig sabihin, yung kanyang ideology ay kapareho sa ideology ng China. Kaya nagustuhan siya. Kaya tumagal siya doon. Kaya meron siya doon bantayog. Kita nyo na? Kaya mga kaibigan, kung ikaw ay isang makapilipino at mapagmahal sa iyong bansa, never kang boboto sa isang presidentiable na mahal ang China kaysa sa kanyang sariling bayan. Yan ay isang pagtatraidor sa bayan, mga kaibigan. Sabi ko nga, mahiya naman kayo kay Jose Rizal.
Andres Bonifacio, sa mga bayani natin na nag-alay ng buhay, na nagbuwis ng kanilang buhay, dumanak ang kanilang dugo dito sa lupa natin, sa Pilipinas, para lang ipagtanggol ang bayan natin. Pagkatapos kayo, China, ang mamahalin nyo. Ay nako, talaga naman mga kaibigan. So, pangatlo na yun, ha? Dali, Daniel Balita. Meron tayong foreign policy. Ang president ang nakakaalam, kaya ang vice pwedeng hindi mag-react. Pagdating dyan, mga kababayan, ayan ang sinasabi ng yung mga nagtatanggol, no? Kaya daw pwedeng hindi daw mag-react ang vice presidente. Kasi, ang president daw, ang talagang nakakaalam ng foreign policy. So, ito mga kaibigan, kung totoo yan, na meron tayong foreign policy, ang president ang nakakaalam, kaya ang vice president pwedeng hindi mag-react. Totoo talaga yan. Pero itong masasabi ko, sana i-apply yan ng vice presidente sa lahat ng foreign policy ng ating bansa. Kaso namimili siya eh. Pagdating sa West Philippine Sea, tameme siya. Pagdating sa West Philippine Sea, wala nang makuhang isda yung ating mga kababayan. Tahimik siya. Binubuli na ang Coast Guard. Tahimik siya. Pero pagdating sa usapin ng ICC, foreign policy yan. Diba? Ang presidente ang dapat na nakakaalam dyan. Pero mabilis pa siya sa 4:00 na magsabi ng kaniyang saloobin. Kita nyo na mga kababayan, namimili siya. Kapag para sa kanila, sa kanilang kapakanan, mabilis pa sa 4:00, nagbibigay siya ng sarili niyang opinion o ng sarili niyang thoughts. Pero West Philippine Sea, hindi naman siya maapektuhan dyan. Mayaman naman yan. Makakakain pa rin siya ng isda. Kahit walang makuhang isda, yung mga kababayan natin dyan, ng mga maliliit na fisherman, okay lang yan. Hindi naman siya affected dyan . Pero ang ICC, apektado siya. Kasi kasama rin siya sa kinakasuhan. At ang kanyang tatay. Kaya mabilis pa sa 4:00. Ayun, nagsasalita, pinapangunahan ang Pangulo. Pero pagtungkol sa West Philippine Sea, wala siyang sinasabi. Tameme. Diba? Tungkol sa pakikipag-usap ng ating gobyerno, peace talk. Ang bilis pa sa 4:00, nagsalita din. Tungkol doon sa mga Afghan refugee na hinihiling ng US, mabilis pa sa 4:00, nagsalita. Isinasabi na nga na ang Malacanang ay wala pang desisyon. Wala pang desisyon ng Pangulo kung papasukin yan o hindi. Mabilis pa siya sa 4:00. Nagsalita siya, mga kababayan. Pero sa West Philippine Sea, hindi mo siya makikita na magsalita. Kasi nga siya ay China lover. So makikita natin dito, ang vice presidente natin ay isang maka-komunista. Diba? Communist lover. Nagkukunwari. Galit daw sa komunista. Galit kina Franz Castro. Galit sa mga, kung sino-sino mga komunista na yan. Pero mga kaibigan, China lover. The mother of all communists. Di ba nakakatawa yun? Isipin. Galit na galit ka sa mga sa mga komunista dito. Kung titignan mo, mga pipitsugin lang yan. Nandun sa China. Yung origin. Sila yung mga original. Pero nakikipagkulab pa kayo. Pati yung channel nila, SMNI, nakikipagkulab sa China. Saan ba yun? Sandali ipakita ko sa inyo yung balita Marami sa atin hindi nakakaalam to. Dali.
Asan ba yun? Pakita ko sa inyo ha. Baka sabihin nyo, nagfe-fake news ako. Nakikipag-collab sila sa China. Nasaan ba yun? Lumabas ka. Ito. Ito. Ito mga kababayan. Yan. Pero hindi na yata mababasa dahil sobrang liit eh. Sandali Saglit Ako na lang magbabasa para sa inyo. Okay. Palagay dito. Look, SMNI News collabs with CGTN. SMNI News and China State TV CGTN are poised to establish partnerships to facilitate the dissemination of information. The meeting between executives of the two networks took place in Beijing, China. See? So, yan yung mga kaibigan, no? Kita nyo? Diba? At hindi lang yan. Even the office of the DepEd? DepEd nga ba yun? Or Office of the Vice President? DepEd yata naglabas ng press release na makikipag-collab sila, no? Nakikipag-collab sila sa Ministry of Education ng China para pag-aralan daw yung tungkol sa learning sa mga bata, pag-aralan yung mga kultura, yung mga kung ano basta yung about education. Mga kaibigan, makikipag-collab ka doon. Anong matututunan mo doon? Pagdating sa education, alam naman natin na sa China, mga kaibigan, bata pa lang yung mga nag-aaral as early as kindergarten. Tinuturuan na sila ng mga ideology nila bilang isang communist na bansa. At itinuturo na sa kanila, mga kaibigan, yung pagmamahal, no? Sa communist, sa mga komunista, sa ideology. At kumbaga mga kaibigan, party first before your family, no? Pwede mong itakwil ang iyong pamilya, pero ang party, doon ka maging loyal. So, biro mo, para sa akin, no, it's a threat. Napaka-threat talaga ito, mga kaibigan, sa ating mga learners. Kung yung statement na yun ng Vice President Sara Duterte ay talagang tutuhanin. Threat ito, mga kaibigan. Lalaki ang ating mga kabataan na maka-China, maka-komunista. Kasi syempre mag-exchange daw ng culture, pag-aaralan daw yung mga di ba? Mag-exchange, magkukulab. Anong ma-expect mo mapag-aaralan ng ating mga learners doon sa China? Mga kaibigan, yung mga vloggers na ng SMNI, di ba? Mga vloggers sa mga DD shit, nagpunta ng China 2 weeks. Yan yung pasabog ni Senator J.B. Ejercito, pumunta ng China, 2 weeks doon yung mga vloggers, no, ng DD shit. Pagkatapos, nag-happy-happy. Pagkatapos, mga kaibigan, alam nyo na, may mga ganun-ganan. Pagkatapos, mga pa-seminar. Pagdating dito, iisa ang kumpas. Tinitira nila yung mga government officials na nagtatanggol sa West Philippine Sea. Kita na, at unang-una, biniktima nila si Senator J.B. Ejercito. Di ba? Galit na galit sila. Biniktima nila dahil pinagtatanggol lang naman yung West Philippine Sea. Mga kaibigan, modern day makapili. So, sino pa yung mga bobo, mga ub na mga Filipino ang boboto sa mga ganitong klaseng government officials na nagmamahal ng lubos sa ibang bayan sa China kaysa sa Pilipinas? Ob kayo? Boto nyo, ob kayo di ba? Pero kung kayo'y matalino,
maka-Pilipino, makabansa, hindi kayo boboto ng isang government officials na ipagkakanulo ang Pilipinas para lang sa kapakanan ng ibang bayan. Diba? Mga kaibigan, ano bang makukuha natin sa China na yan? Bakit ba sobrang mahal na mahal yan ng Duterte, yung China na yan? Bakit? Ano bang nakukuha natin dyan, mga kababayan? Huwag nilang ipagmamalaki yung vaccine na binigay ng China, na kung titingnan natin, konti lang naman yun. Huwag nilang ipagmamalaki yun. Dahil kung titingnan natin at pag-aaralan yung mga kaibigan, mas marami tayong naibigay sa kanila. Yung taon-taon nga mga kaibigan di ba? Nawawala sa atin ang 30 billion. 30 billion isda pa lang yun mga kaibigan. Ang dahil sa ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea. Paano pa kapag kinuwenta pa yung mga corals na kanilang binalahura? Kinalbo nila yung ating Bahura Reef. Kinalbo nila yung mga reefs natin dyan. Ano pa mga kaibigan, kung kuwekwentahin natin, katiting lang yung naibigay nilang tulong na bakuna. Ang dami nating naitulong sa kanila mga kaibigan. Ever since, kahit nung unang panahon pa ni Jose Rizal, ang laki ng naitulong natin sa kanila. Sila pumupunta sila dito, ang dami-dami nila dito, nagninegosyo sila dito, pagkatapos, dinadala nila sa China. Tama yung sinabi ni Percy Lapid na kung sasalain mo yung kita ng Pilipinas, no? Marami dyan na pupunta doon sa gobyerno ng China. Kasi andito sila no? Nagninegosyo. Mga kaibigan, marami sa kanila tumatakas sa China. Ayaw nila sa kanilang bansa. Kasi, anong nangyari? Pagdating doon, wala. Hindi nila magawa yung gusto nila. Kaya kahit yung mga nasa Pogo, yung mga gumagawa ng illegal, dito pumupunta sa bansa natin. Dito nila ginagawa yung kanilang mga kabulastukan. Mga kaibigan, hindi ko alam itong mga didi shit na to. Kung bakit gusto-gusto nila ang China. Kung bakit pinagpapalit nila yung kanilang kaluluwa para mahalin ang China. Samantalang kita niyo naman, kaya nagkaroon ng Asian hate dahil sa China. Mga kaibigan, sino ba nagdala ng virus na COVID-19? Bakit ang daming nabiktima ng Asian hate sa Amerika at sa iba-ibang panig ng ng Europa? Bakit? Dahil sa China. Asian ka? Yung iba binubugbog dun. Sinasampal, dinuduraan. Galit sila sa Asian, no? Nung nagkaroon ng Asian hate. Bakit? Dahil sa China. Nadadamay pati Pilipino. Nadadamay yung mga Korean, yung iba-ibang mga lahi sa buong mundo. Nadadamay. Basta Asian ka, akala nila China. Akala nila nasa China ka or Chinese ka. Mga kaibigan, hindi ko maintindihan sa mga Dutertes at mga DD kung bakit mahal na mahal nila ang China. Na wala namang magandang naidulot sa mundo. Sila ang nagdala ng COVID-19 virus, kaya nagkaganito ang buong mundo. Pagkatapos, kita ng mga kaibigan, meron pang nababalita ngayon na meron na naman sa kanila. Bakit palagi silang may virus? Kasi mga balahura sila. Di ba? Hindi ba alam yung ng China? Yung kaugalian nila mga kaibigan? Meron silang ugaling dura ng dura kahit saan. Spitting. May ganyan silang ugali. Mapamaganda kang babae, mayaman ka, mahirap ka. Iisa ang ginagawa, spitting. Dura ng dura. Doon pa nga sa isang kwento mga kaibigan, yung nanggaling siya sa China, credible siya. Nagulat daw siya mga kaibigan kasi dumadaan daw siya, no? Daan daw sila. Tapos ay malaking may building daw kasi mga kaibigan, parang condo, no? Tapos may mga bintana. Nagulat daw sila mga kaibigan, ano yun, mga nagliliparan. Tapos naliparan daw dito, may naliparan dito, tapos yak! Dura at may plema pa. Pagtingin nila, may mga nagdududura ng mga Chinese.
Kaya mga kaibigan, ang bilis ng virus sa kanila kumalat kasi meron silang ganyang kaugalian. Dura sila ng dura kahit saan. Even mga kaibigan, kwento pa nung isang tao na yun na nakapunta sa China. Doon daw sa kanila, no, sa China daw, yung pumunta ka daw sa isang restaurant, kahit first class restaurant. Sa mga gilid ng kanilang mga table, meron daw diyang duraan. Kumakain ka, tapos idudurang ganon. Yeah! Ka-dears. So, wala daw pinipili mga kaibigan. Mapa-professional. Iisa lang daw ang ugali. Yung kinikwento, hanapin ko yung link mga kaibigan. Iano ko dito, baka isipin nyo, nag-fake news ako hahanapin ko yung link. Andun yung na-post ko sa aking original Facebook. So yun ang dahilan kung bakit mabilis kumalat ang virus sa China. Kasi wala silang disiplina, mga balahura sila. Pero ito mga DD shit, itong Dutertes, mahal na mahal ang China. Diba? At ito pa mga kaibigan na, biruin nyo, itong mga DD shit vloggers, hindi ba lang nila naisip, no? Bakit ganito yung mga utak nila? Yung vice-presidente, no? Walang sinasabi. Pagdating sa West Philippine Sea, hindi man lang kumundi na kahit isang beses. Kahit isang beses man lang, wala. Pero, itong mga DD shit vlogger, sana tumahimik na lang sila eh. Pero ang ginagawa nila mga kaibigan, binabatikos pa nila yung mga politiko na naninindigan sa West Philippine Sea. Kita nyo? Martin Romualdez, binabatikos ng isang DD shit vlogger na umiepal daw, na wala naman daw kwenta yung sa loobin ng departamento niya kasi si PBBM lang naman daw ang merong hawak sa mga desisyon ng foreign policy. Hello. Pati yung mga politiko na nagtatanggol sa West Philippine Sea, sa sovereignty natin, binabatikos nyo. Pero yung inyong mga idolo, hindi nyo batikusin na hindi man lang magkundina. Mga kaibigan, ito ibabalik ko sa kanila ha. Kasi di ba itong SMNI at saka itong si BP, no? BP Sara Duterte at saka SMNI. Di ba palagi lang sinasabi sa Makabayan Black na okay, kung talagang hindi kayo kasapi ng mga komunista, ng mga NPA na yan, kondinahin nyo. Ngayon, kung hindi nyo kayang kondinahin, ibig sabihin, kaisa kayo. Diba? O palagi nilang sinasabi yan, kina Franz Castro, sa Makabayan Black. Ngayon, ibabalik natin sa Vice President ng Pilipinas. Kung hindi ka kaisa ng Communist China, bakit ayaw mong kondinahin ang ginagawa ng China Coast Guard sa ating mga Coast Guard at mga mangingisda? Sige nga, I challenge you now, Vice President VP Sara Duterte. Ibabalik ko sa iyo yung madalas niyong sinasabi sa mga Makabayan Black, kina Castro, na kondinahin niyo ang mga CPP-NPA. Dahil pag hindi niyo yan kinundina, ibig sabihin, kayo rin ay mga CPP, kayo rin ay kaisa. Babalik ko sa iyo yan, VP Sara Duterte. Kondinahin mo ang ginawa ng China. Ngayon, kung talagang hindi mo talaga makondina dahil kahit noon pa hindi mo kayang kondinahin, ibig sabihin, kaisa ka sa Communist China. Mga kaibigan, nakakatakot magkaroon ng isang presidente na ganito. Matutulad na naman sa panahon ng kanyang ama. Mga kaibigan, alam niyo ba, yung style ni
Dati mga kaibigan akala ko okay yun eh. Kasi di ba sabi ko sa inyo mga kaibigan, sumuporta din ako kay Tatay Digong dahil sa Marcoses. Sumuporta ako kay PRRD dahil sa ginawa niya sa Marcoses. Kasi di ba mga kaibigan, nung siya ay tumatakbo, pangako niya, ipapalibing niya si President Marcos. Ngayon, binoto siya ng mga loyalista at ng mga Marcos supporters, kaya nanalo siya. At yun, nung siya ay nanalo, tinupad niya yung pangako niya. Pinalibing niya si President Marcos Sr. Kaya sinuportahan ko talaga yung gobyerno niya, mga kaibigan. Diba, kung nakita niyo yung aking mga profile pictures dyan, meron pa akong nasa puso ko, ang Pangulo, Rodrigo. Ganyan yung mga profile picture ko. Nasa puso ko ang Pangulo, si Rodrigo Duterte. Noon mga kaibigan, akala ko tama yung mga ginagawa niya. Akala ko okay lang yung magkaroon ng mga EJK. Akala ko tama, okay lang ipamigay ang West Philippine Sea. Akala ko tama lang yung kalimutan na lang yung arbitral ruling na lukutin na lang yung papel at kalimutan yan. Akala ko tama lahat ng sinasabi niya. Blinded ako mga kaibigan. Pero, nung dumating ang ating Pangulo Bongbong Marcos, dito ko napagtanto, mga kaibigan. Nakita ko kung paano mamuno ang ating Presidente Bongbong Marcos. Isang makatao, makabansa, makapilipino, makadiyos. Doon ko ngayon nakita, mga kaibigan, yung malaking pagkakaiba ng isang Bongbong Marcos presidency at ng past administration. Nakita ko ngayon yung sobrang laki. Ang laki-laki ng diferensya. Mga kaibigan, President Bongbong Marcos, mapagmahal sa bayan. Ginagalang ang human rights. Noon, akala ko okay lang na patayin yung mga yan, yung mga durugista na yan, yung mga poser na yan. Pero mga kaibigan, mali pala. Meron tayong batas ng Diyos. Meron tayong batas ng tao. Kasi kung gano'n yung mindset ng bawat presidente, mga kaibigan, alam nyo, walang puwang yan. Sa modern day natin, in a civilized world, walang puwang ang pamamahala ng isang RRD na pinapatay yung mga tao. Meron tayong batas. Huwag ilagay ang batas sa sariling mga kamay. Knowing, mga kaibigan, ilan ang namatay sa panahon niya, yung war on drugs niya. Mga kaibigan, sabi ng human rights, 30K plus. Ang sabi naman ng DOJ, nasa 7,000 plus. Ang sabi ng PNP, nasa 6,000. Gamitin na lang natin ang 6,000. Sige, pababain na natin 6,000 kung 6,000. Pero mga kaibigan, kahit isang buhay, mahalaga yan para sa Panginoon at para sa pamilya na nawalan ng minamahal sa buhay. Mga kaibigan, ang buhay ng tao ay hindi lang parang langgam, hindi lang parang ipis na pag nakita mo, patay ka. Hindi ganoon. Ang buhay ng tao, meron tayong dignity, meron tayong soul, meron tayong kaluluwa. Ginawa tayo ng Diyos according to His image. Hindi tayo dapat patayin. Dapat ay dumaan sa lahat ng proseso. May batas tayo na dapat na magparusa. Kung gusto pala ni RRD ng patay lahat ng mga yun, sana inutusan niya ang kanyang kongreso. Inutusan niya ang Congress. Katulad nung kay President Marcos Sr. Di ba? Nagpasa ng batas na merong silya elektrika. Sana gano'n ang ginawa ni RRD. Kung gusto niya pala na mamatay lahat ng mga drug addict na yun at kung ano-ano, mga kriminal, hawak naman niya ang kongreso eh. Dapat sinabihan niyo, magpasa kayo ng batas, bilisan niyo para mamatay lahat ng kriminal na to. Bawat ikaw, mahatulan, sige, nakasalang na yan sa death row. Ganon dapat, at least, merong batas, mga kaibigan. Kasi ang sabi nga sa Biblia, kung ano yung batas na pinapayagan dito sa lupa ay ino-honor sa kalangitan. Kasi meron tayong order eh. Hindi pwede yung,
ayan, itigok mo yan. Oh, pero wala sa batas. Hindi ka sumunod sa batas, basta mo lang pinatigok ko. Mga kaibigan, hindi pwedeng ganun. Kasi kung ganun ang mindset ng presidente, mga kaibigan, kung lahat ng presidente magiging ganun, anong mangyayari sa buong mundo? Wala nang order. Chaos. Puro kaguluhan ang mangyayari, mga kaibigan. At wala na rin susunod sa batas. Magkakanya-kanya. Babalik tayo sa Middle Ages. Patapangan. Ang matira ang matibay. Kung sino ang malakas, siya ang mananaig. Yan ang nangyari noon sa Middle Ages, di ba? Dark Ages. Matira matibay, walang batas-batas. Mga kaibigan, sa panahon ni PBBM, napakaganda. Pinakita ng ating presidente yung pagmamahal. Pinakita ng presidente natin ang tunay na concern sa mga Pilipino, sa bayan, yung tunay na pagmamahal sa lahat ng uri ng tao. PDL ka man, person deprived of liberty. Ikaw man ay NPA, ikaw man ay komunista. Yan. Gusto mong bumalik sa gusto mo bumalik sa gobyerno? Gusto mong iwan ang iyong mga armas at magbagong buhay? Welcome! Para lang doon sa mga tao na gustong magbagong buhay. Welcome. Yan ang ginagawa ng gobyerno natin na magkakaroon ng amnestiya. No? Pero yung amnesty na yan ay hindi kasali yung mga involved sa human trafficking, doon sa may mga rape, doon sa may mga nakagawa ng heinous crime. Doon lang yan, mga kaibigan, doon sa mga doon sa talaga mga karapat-dapat, no, na mabigyan ng amnesty. Pero yung mga nakagawa ng mga heinous crime, hindi yan. Kahit sumurrender ka pa, no, ikukulong ka pa rin. Kaya nagfi-fake news yung iba na, yung amnesty daw, si PBBM daw, magbibigay ng amnesty. Mga kaibigan, may limit po yung amnesty ng gobyerno natin. Hindi po lahat ay pwedeng bigyan ng amnesty. Yung mga tao lang nakarapat-dapat. Pero yung mga nakagawa ng heinous crime na mga terorista ay hindi sila kasali dito. No? So mga kaibigan, balikan natin yung tungkol doon sa pinag-usapan natin. Si RRD, mga kaibigan, tsaka si BP Sara Duterte, takot na takot sila ngayon. At talagang kitang-kita natin yung kanilang pagkatakot Kasi pwede namang sabihin kay PBBM yung personal kasi magkaibigan naman sila pero talagang mas ginusto niyang sabihin in public. Ang isip ko nito, mga kaibigan, kaya niya ginawa yun kasi parang gusto niyang ipaalala kay PBBM, no? At ipaalala sa taong bayan na ito yung sinabi mo, no? Para malaman ng taong bayan, ito yung sinabi mo na ito yung stand mo na dapat hindi makapasok yung ICC kasi ganito, ganyan. Kapag binrake mo yan, yung pangako mo, yung sinabi mo, pag binrake mo yan, magiging kasiraan sa'yo yan. Parang ganun, mga kaibigan, yung ginawa ni BP Sara Duterte. Parang tinalian niya ang kamay ng ating presidente. No? Binroadcast niya. Sinabi niya, ito, ganyan-ganyan. Binroadcast niya sa taong bayan in public Pwede naman yung sabihin mismo sa ating presidente. Pero pinili niya na i-broadcast. Kasi nga, para yung Pangulo ay mapahiya, no? Mapahiya ang Pangulo. Tapos, mareremind, nga pala, sinabi ko yun, no? Mag-iisip ngayon yung Pangulo. No? Pero kung ako kay Pangulong Marcos, gawin niya kung ano yung nararapat na dapat niyang gawin. Huwag siyang magpapatinag sa Vice Presidente. Dahil ang Vice Presidente ay, mga kaibigan, ang kanilang gusto lang ay makatakas sila sa batas. Totoo, mga kaibigan, ang ginagawa kasi nila ngayon, pagtakas sa batas. Kung talagang matapang kayo, kung talagang wala kayong kasalanan, bakit kayo takot na takot? Di ba?
Kung wala kang kasalanan, kaya mong harapin kahit sa ang korte pa. Pero lumalabas na takot at nanginginig sila sa takot. Diba? At ito na mga kaibigan, kitang-kita niyo ba yung pagkataranta nila? Sa sobrang taranta nila mga kaibigan, ayan, kita niyo, pati yung ginawa ng kanilang news outlet nila, di ba? SMNI. Duterte yan eh. Baka Duterte yan eh. Tingnan niyo pati yung ginawa nila sa SMNI. Banat ng banat, kay Speaker Martin Romualdez, o yun, pinatulan sila ngayon ng Kongreso. Kasi hindi maatim ng Kongreso na magkalat sila ng fake news. Dahil nga naman, 1.8 billion travel expense kay Speaker Martin Romualdez lang daw. Nasira na lahat ang reputasyon ng speaker pagkatapos hindi naman pala totoo. Kaya mga kaibigan, sa totoo lang tayo dito. Fight fake news. Expose the truth. Kaya atin palaging kailangan suriin yung mga naririnig natin. Kasi marami mga kaibigan na nagpapakalat ng mga fake news. Diba? Katulad nga, mga kaibigan, DD shit, palagi nagpapakalat ng fake news talaga. Biro mo yung isang DD shit pinagkalat niya mga kaibigan. Si PBBM daw, wala daw nung Marawi bombings. Kasi daw, umattend daw ng kasal. Mga kaibigan umattend daw ng kasal. Wala daw. Tapos sinasabi pa daw nagka-COVID. Pero, umattend lang daw pala ng kasal. Diba? Tapos mga kaibigan, merong nag-correct niyan. Kinorek at kitang-kita natin na hindi totoo. Diba? Ganyan na mga DD shit. Wala silang ginawa mga kaibigan, kundi talagang kahit kaunting issue, gagawan nila yan ng fake news at propaganda. Kasi ang gusto nila, sirain si PBBM. Sirain ang speaker. Kasi mga kaibigan, yung mga DD shit na ito ay mga hayok sa kapangyarihan at gusto nilang makabalik ulit sa pwesto. Mga kaibigan, 1 taon at 4 na buwan pa lang nawala sila sa katungkulan, ay talaga namang umiinit na yung mga puwet nila at gusto na nilang umupo ulit, mga kaibigan, by all means. May nagsabi pa na DD shit, hindi daw matatapos ni PBBM ang kanyang termino at may nanawagan pa, assemble na daw. Mag-a-assemble daw sila mga kaibigan. Mga kaibigan, aagahan ko bukas kasi parang mag-a-assemble sila yata. Baka mag-assemble sila sa Congress, no? So, aagahan ko kasi pupunta kami, mga kaibigan. So, aagahan ko dahil baka mamaya dami ng tao so, dapat maaga. So, tingnan natin bukas mga kaibigan. Manood kayo. Madugo ito. Kasi ito ay tungkol na sa franchise ng SMNI. No? Talagang ang pag-uusapan bukas franchise. Diyan natin malalaman mga kaibigan kung talagang matatanggalan ng franchise ang SMNI. No? So, hindi naman yan basta-basta matatanggalan Pero kung lalabas doon sa investigation ay talagang consistent yung kanilang paglabag, matatanggalan talaga yan. Kasi di ba mga kaibigan, lately, yung nagkaroon ng hearing, nakita natin doon yung mga kasinungalingan ng mga hosts. Even yung lawyer nila mga kaibigan, at saka yung host, nung tinanong sila, yung isa, pagkatapos tanungin si Loren Badoy, tinanong naman yung lawyer. Tapos, magkaiba sila ng statement. Kaya huling-huli. Bakit magkaiba ng statement?
Si Lauren Badoy, attorney niya, si Mark Tolentino. Tapos magkaiba sila ng statement. O huling-huli, di ba? Sabi ko nga mga kaibigan mahirap magsinungaling. Kasi kapag nagsinungaling ka at nakalimutan mo yung sinabi mo nung nakaraan, ay wala na, maiiba na ang iyong statement. Pero kung nagsasabi ka ng totoo, mga kaibigan, balik-balik ta rin ka man. Kahit iba-ibahin man yung question, isa pa rin ang iyong tinutumbok na kasagutan. Kasi totoo ang iyong sinasabi. Yun yung mga kaibigan Kaya kitang-kita, halatang-halata ang tao kapag nagsisinungaling. Kasi paiba-iba ng statement. Diba? So yun, na-cite siya in contempt. Kasi nga, dahil siya ay nagsinungaling. O mga kaibigan, pinapakalat ng mga DD shit ulit na pinagtitripan lang daw ang SMNI kasi daw maka Duterte. Mga kaibigan, hindi pinagtitripan ang SMNI kundi sila talaga ay maraming nilabag na batas. Marami silang nilabag sa batas. And even, mga kaibigan, sinasite nilang Soto Law, pero hindi naman pala covered ng Soto Law yung dalawang anchor. Kasi unang-una, hindi sila member ng KBP at hindi naman talaga sila journalist. No? So nakakatawa nga kasi site sila ng Soto Law para i-cover sila, para maproteksyonan sila ng batas na yun. Pero napag-alaman na hindi naman pala sila protected, hindi sila covered ng batas na yun. Kasi kung titingnan yung kanilang mga characteristics, no? Bilang isang journalist daw, ay hindi nag-fall doon sa category. Kasi hindi naman sila journalist. Hindi rin sila member ng KBP. No? So, nakakatawa. Site ka ng site ng isang batas, pero hindi naman pala kayo covered. Ay, nako. So, mga kaibigan na yan, Yung mga ano na yan, yung mga DD shit na yan, kita nyo, galit na galit sila kay speaker. Ano bang ginawa ni speaker? Doon niya nag-umpisa mga kaibigan, yung galit nila kay speaker nung tinanggal nung dinemote si Gloria Macapagal Arroyo. Doon nag-umpisa yan. Kasi doon niya nag-umpisa na tinawag ni Sara Duterte na tambaloslos si Speaker Martin. No? So, mga kaibigan, sino ba si Gloria Arroyo? Bakit ba siya pinoproteksyonan ni BP Sara? Well, siya lang naman ay isang dilawan. Siya lang naman ang nang-agaw ng kapangyarihan kay Joseph Estrada, former President Joseph Estrada, sa kumpas ng mga dilawan. Diba? So, kitang-kita natin mga kaibigan, yung mga pink lawan. Ang mga DDS, marami talaga dyan, dilawan. Diba? So mga kaibigan, mamaya ulit, no? Meron lang akong gagawin. Maraming po salamat sa panonood. Share po natin ang video at babalik na lang po mamaya, no? Bye-bye! Kita nyo na mga guys, Admin ang reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hinihiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news.